Okay, so good everybody, I'm back for another video. So meron po tayong pahabol na video bago mag-weekend. Bigla po kasing yun, nagkaroon ng mga kaganapan sa bansa natin. So today po papag-usapan natin yung tulay or yung bridge po sa Isabela Province, yung bumagsak po na tulay. Kasi ngayon po kasi biglang pinupolitika agad tong issue na to considering na nagtuturoan po yung current admin ngayon, the side of President Bongbong Marcos. Tinuturo po nila na 2017 pa daw nag-start yung project. Therefore, pag 2017, under daw po yun ng administration ni former President Rodrigo Roa Duterte. Tapos syempre yung side naman po or yung grupo nila FPRRD, tinuturo naman po yung grupo nila PBBM na nag-start daw yung project talaga ng 2023 lang. Therefore yung may sala daw po is si PBBM or the administration of PBBM. So ngayon pag-usapan natin kung sino ba talaga yung posibleng may issue or may sala dito at kung ano ang mga pwede or posibleng mangyari sa mga ganitong kaso. So unang-una po talaga sa kasong to, bago po sana magturuan talaga yung magkabila ang political factions, ang una po talaga dapat is ma-determine kung ano ba talaga yung cause ng pagbagsak. Okay? Kasi kahit na po kung sinong presidente pa po yung gumawa ng bridge na yan or kung kaninong administration nagawa yung tulay na yan, kung yung tumawid po dun sa tulay na yun is sumobra or nag-overload, babagsak at babagsak po talaga yun. Kahit na po kung natapos pa yun sa panahon ni FPRRD or kung natapos dito ngayon sa current administration ni PBBM. Okay, so klaruhin ko po bago po sana to gamiting political propaganda of both parties, yung initial po talaga dapat na step or yung most important first step po is dapat alamin talaga kung ano ba yung cause kung bakit bumagsak at nasira talaga yung tulay. So currently po, based from the articles that I've read, wala pa po talagang conclusion kung ano ba yung cause. Meron akong isang nabasa na may tumawid daw na truck na 100 plus kilograms, therefore overload. Pero despite that explanation dun sa article na yon, nag-undergo pa rin po talaga ng investigation yung DPWH. Okay, so therefore, bago po sana tayo magturuan, alamin talaga muna sana yung full details before we give conclusions para po talaga maintindihan at malaman natin kung ano talaga yung tunay na rason kung bakit nasira to siya. And since sa time po ng recording na to, wala pa talagang full investigation or wala pang full conclusion ng mga investigation na ginagawa, mag-assume na lang po tayo ng dalawang scenario. Okay? So ito po, unang scenario na papag-usapan natin is what if po bumagsak yung tulay kasi yung tumawid po na truck is overload siya, meaning beyond po the capacity na kayang kargahin ng tulay yung tumawid na sasakyan. Syempre kung overload po or sobra yung capacity ng truck na tumawid, talagang bibigay po talaga yung tulay niyan because yung carrying capacity or yung carrying load lang niya is up to a certain extent. And syempre kung excess na, that is already beyond the carrying capacity of the bridge. Therefore, there is now a risk of collapse po talaga. Okay? So in this first scenario po natin, unang-una po talagang mananagot dyan or yung unang sasagot po para at least ma-address agad yung mga possible immediate issues ng tulay, meron po yung contractor's bond naman na sinasubmit or binibigay po yung contractor ng mga government projects natin. So that is provided po ng ating procurement law. At ang purpose po ng contractor's bond na yan, yan po yung gagamitin or magiging insurance if ever po magkaroon ng mga issues dun sa tulay like pag bumagsak po siya or masira po yung government project. Okay, so yan po yung unang sasagot dyan. And then if after po the investigation report talagang na-determine na negligent yung tumawid dun sa tulay, yung nag-cause po nung pagbagsak ng tulay na yun, pwede rin po yan silang habulin for damages ng government. Kasi syempre po, if you are a commuter, ginagamit po nyo, nagda-drive po kayo, gumagamit kayo ng sasakyan, syempre you also have to be mindful also and or be aware po dun sa mga warning signs po sa mga tulay natin, 'di ba? Kaya nga po nagkakaroon diyan ng notice kung hanggang kailan lang yung or kung hanggang ilang amount lang yung kaya ng tulay. So therefore, since there is already notice to the public, tapos tumawid ka pa rin ngayon, pag ganyan po, pwede yan i-argue ngayon na merong negligence kang ginawa on your part. And because of that negligence ngayon, you caused that major accident. Therefore, pwede po habulin yung registered owner ng vehicle, assuming po na meron talaga silang negligent act na mapakita dito yung complainant. Okay? So yan po yung pwedeng mangyari for the first scenario. And nga po pala, quick reminder lang sa inyo, kung nasa YouTube po kayo, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, at kung nasa Facebook or TikTok po kayo, huwag nyo po sana kalimutan naman mag-follow. Sa YouTube po, almost 90,000 na tayo. And again, just a reminder lang po, once we reach 100,000 subscribers sa YouTube, we will celebrate po with a live video kung saan magmamaritesan po tayo and mag-uusap about legal questions and or personal questions na gusto nyo po itanong sa akin.
akin. Okay, so ngayon tuloy po tayo sa discussion natin. So ngayon, punta naman po tayo sa second scenario. What if po bumigay lang talaga yung tulay kahit na po regular or within the capacity naman yung paggamit sa kanya? Meaning wala pong nag-overload na tumawid yet bumigay pa rin po yung tulay. Ngayon, sino po ba yung magiging liable sa mga ganitong situation? So unang-una po dyan, parehas dun sa first scenario natin, yung contractor's bond pa rin po yung unang mananagot dyan. Because again, this is the insurance for the government project. Therefore, yun yung unang pwede habulin po ng government if ever magkaroon po ng mga issues or masira nga yung government projects. Okay, so yan po, performance bond mo na habulin. Tapos ngayon, ang next po dyan ngayon na pwede tingnan is kung sino ba between the contractor or the government or specifically yung DPWH po, yung may negligence na ginawa dito sa paggawa ng project or pag-inspect po ng project. Okay? Unang-una po, pag-usapan muna natin yung sa side ng contractor. Sa side po ng contractor, if you are going to be awarded a government project, meron po yung program of works na binibigay yung DPWH sa contractor na dapat sundin talaga niya. At pagpirmahan po ng contractor yung contract niyan between him and the DPWH, kailangan po niya sundin talaga yung mga technicalities and specifications na ibibigay or idadirect sa kanya ng government under the contract. So yung possible first issue po for the contractor dito is kung hindi po niya sinunod yung program of works or yung technicalities or yung specifications na pinapagawa sa kanya. Kasi yun nga po, pag pirmahan mo yung contract, ibig sabihin yan you are consenting to the terms, therefore you are guaranteeing na you will conform or you will perform the obligations that was given to you under that contract. Okay? Pag hindi po sundin ng contractor yung mga pinag-usapan nila dun sa contract, dun po posible agad may liability yung contractor. Una-una pong possible liability dyan ng contractor sa civil aspect po, of course, damages, kasi syempre merong damages na nangyari dito diba, kung masira po yung project. And second po, pwede rin po yan sila maging liable for perjury, assuming po nagkaroon ng or gumawa po ng sworn statement yung contractor na sinunod niya talaga yung government specifications or technicalities provided the contract. So yan po yung mga basic liabilities. So una, damages po sa civil aspect, and of course pwede rin for perjury, kasi pag magbibilling na po yung contractors, kasi magsasubmit yan sila ng sworn statement po sa DPWH kung saan sasabihin nila or isi-state po nila na nasunod or nagawa na nila yung mga specifications ng project. Therefore, if you provide a false statement in a sworn statement, that can amount to perjury po under our revised penal code. So yan yung mga basic liabilities. Ngayon punta naman po tayo sa side ng DPWH. So sa side po ng DPWH, ang trabaho po ng DPWH is before po yan sila mag-release ng billing sa mga contractors, i-review po yung project na ginawa ng contractor kung sumunod ba talaga dun sa terms ng contracts nila at kung pumasa ba dun sa testing na gagawin nila. Kung let's say po hindi pumasa pero pinirmahan pa rin ng DPWH na pumasa kuno, dun po pwede rin yan ngayon magkaroon ng criminal liability din yung sa side naman po ng DPWH. So kung sworn statement po yung pirmahan ng DPWH na nagawa lahat ng contractor, there can be liabilities din po for perjury under the revised penal code po natin. So yung perjury po, in summary, this is stating something false po while you are under oath. Okay? And syempre, if you are making a sworn statement, you are under oath po niyan. Kaya nga po, sworn statement yung tawag dyan. Okay? So yun po yung mga possible liabilities ng contractor dito at ng DPWH under the regular laws po natin, which is the revised penal code and the civil code for damages. Pero dito po, meron ding special penal law na pwede rin sila maging liable under, which is our RA 3019 po, or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Okay? One of the ways po kasi to violate RA 3019 is when you perform an act na malulugi po yung government, diba? And in this case po, kung let's say mapakita talaga na negligent yung contractor, negligent yung DPWH, yung sa side po ng contractor, let's say sabihin natin negligent siya kasi despite na substandard yung ginawa niya, pina-certify niya na fully standard naman, tapos yung sa side ng DPWH is kahit nga yun, substandard gawa ng contractor, sinertify pa ng DPWH na sumunod. Pag ganun po, pwede ngayon yan i-argue na they did something that is injurious po to the Republic, because ang mangyayari po ngayon, magkakaroon po ng dobleng gastos yung government natin kasi yung project na substandard, kailangan na ngayon ayusin ulit. Therefore, that can be a form of corruption po under RA 3019 natin. Okay? And in this issue po, kung makikita natin, mafe-feel na po talaga natin na talagang political season na po, 'di ba? Kasi paglabas pa lang po ng news na to, lumabas agad sa news feed ko sa Facebook is yung magkabilaang parties, ginagamit talaga siya agad as political propaganda. Ang daming nagpapakita po ng mga contracts na 2017 pa daw tong project na to, tapos biglang sa kabilang side, meron naman pong mga contracts na pinapakita na 2023 lang daw nag-start. So yan, nakikita po natin talagang
nagbabanggaan na po yung opposing political factions dito sa bansa natin. At kung ako po tatanungin ninyo kung sino dun sa dalawang political factions ang tama, ang sagot ko lang po dyan ay kung ano po yung nasa batas, kung ano po yung tama sa batas, yun lang po at dun lang po ang susundin ko. Okay? Okay, so hopefully klaro yun guys. If you like legal educational videos to current events, follow lang po kayo sa akin sa social media. Until next time, see you all po. Bye-bye! Have a great weekend everybody!